So mga bagay na kahinaan ng isang lalaki na dapat mong malaman. Yes mga girls, sa video natin na ito, papaliwanag ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo yung mga kahinaan na kung gusto mo, mapasunod mo ang isang lalaki, na kung gusto mo na talagang halos maging alipin mo ang isang lalaki pagdating sa pag-ibig. Pero mga kabamay, sa isang banda, pakiusap ko lang, kapag nahanap niyo po yung kahinaan ng isang lalaki, please, mahalin niyo po din sila. Alright? So mga kamamay, bago po natin to simulan, bago po natin to umpisa ang pagtalakayan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nakaka-adapt, nakaka-relate kayo pagdating sa aking mga ginagawang mga video tungkol sa inyong mga buhay-buhay pag-ibig, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. Okay, kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat. At simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung kahinaan ng mga lalaki na dapat mo pong malaman? So number 1, ang pagiging maalaga at maasikaso mo pagdating sa kanya. Kamamay, paano naging kahinaan to ng isang lalaki? Alam niyo mga kamamay, kapag ang isang lalaki po, pinakitaan niyo po ito ng pag-aasikaso, pag-aalaga, yung tipong tinatanong mo siya kung kumain na ba siya, yung tipong pinaghahanda mo siya ng pagkain tuwing umaga or kapag papasok siya ng trabaho, pinagluluto mo siya, pinagbabaon mo siya, kapag na-feel ng lalaki na tipong mahal na mahal mo siya, kapag na-feel ng isang lalaki na inaasikaso mo siya, hindi mo siya pinapabayaan, ganun din ang magiging sukli niya pagdating sa iyo. Wala siyang magagawa. Kasi kung ano yung pinapakita mo sa kanya, susuklian din niya ng kabutihan. Kung inaasikaso mo siya, kung hindi mo siya pinapabayaan, ganun din ang kanyang gagawin sa iyo. Wala siyang choice. Wala siyang choice kasi nafe-feel niya yung pagmamahal galing sa iyo. Kaya ibabalik niya ito. Kahinaan niyo ng mga lalaki, mga kamamay. Kaya please, hanggat maaari, pakitaan niyo siya ng pagmamahal, pag-aasikaso, pag-aalaga, yung tipong hindi mo siya pinapabayaan, sigurado ako. Ang isang lalaki, ganyan din ang gagawin. Mahina ang mga lalaki sa ganyan. Mahina ang mga lalaki kapag pinapakitaan mo siya ng kabutihan, kung kaya't ang gagawin ng mga yan, susuklian din ng mga yan. Yan po ang susi para mas mahalin ka ng lalaki. Pero kung kabaliktaran naman ito, ang gagawin mo, kung kabaliktaran ito, ang gagawin mo at paparamdam, yung tipong pababayaan mo siya, well, expect mo, napapabayaan ka rin ng isang lalaki. Kaya maganda sa atin, sa inyo, magsimula ang pagpapakita ng pag-aalaga at pag-aasikaso. Okay? So next, mahina talaga ang mga lalaki kapag sila ay inaakit. Oo mga kamamay. Bilang isang lalaki, nature na nila yan eh. Pag may umakit sa kanila, mahina sila sa ganyan. Kaya please hanggat maaari mga girls, kung kayo ay may mga asawa, may mga jowa, unahan nyo na. Ibig sabihin, kayo na yung mag-initiate na akitin sila kaysa akitin pa sila ng iba. Mahirap na eh. Kapag ang isang lalaki nakaramdam na tipong hindi mo siya inaakit, yung tipong parang naboboringan siya pagdating sa inyong mga, sa inyong mga, alam na, sa loving-loving life ninyo. Baka mamaya, pag may umakit diyang iba, agad siyang pumayag. Agad siyang maging mahina at maging marupok. Kasi hindi mo ginagawa yung, dapat ikaw yung gumagawa eh. Hindi mo ginagawa yung obligasyon mo bilang asawa. Okay? Dapat kung ang isang lalaki ay yung tipong kinukulit-kulit ka or something na sinusuyo-suyo ka or something na kinakalabit ka sa gabi, pagbigyan mo. Asawa mo yan, jowa mo yan, kaysa sa iba pa siya mga labit. Baka mamaya, masisi ka pa. Eh kaya mo naman ako tinatanggihan eh. O kaya naman ako naghanap ng iba kasi lagi mo ako tinatanggihan. Asawa na kita, dapat ikaw yung nagbibigay niyan para sa akin tapos lagi kang tumatanggi. Eh wag mo sana akong sisihin kung halimbawa ako maghahanap ng iba. O halimbawa pumatalo ko sa iba kasi ikaw, mismong asawa ko, tumatanggi sa akin. Which is dapat responsibilidad mo yon na ibigay sa akin. Kaya please hanggat maaari mga kamamay, akitin nyo sila kahit paminsan-minsan. Baka kasi mamaya maging dahilan pa yan ng inyong paghihiwalay. Kung bakit siya ay maghahanap ng iba dahil lamang sa usapin na ganyan. Kaya please hanggat maaari, ang mga lalaki mahina kapag inaakit at sana ikaw na yung gumawa nun para sa kanya. Okay? So next,
nagiging overprotective din sila or napakasiloso kapag sobrang minahal ka nila. Opo mga kamamay, ganyan ang mga lalaki eh. Kapag alam mo na sobrang mahal na mahal ka ng lalaki, please, huwag kang magpakita sa kanila na tipong, okay, yung tipong halimbawang may kausap kang lalaki, please, huwag kang bumabad. Huwag mong ipakita sa kanila yung ganon. Kasi possible magdilim ang paningin ng mga yan, possible talagang maging siloso ang mga yan. Kung ayaw mo ng gulo, kung ayaw mo ng komosyon, please, iwasan mo na makipagtitigan, makipag-usap ng matagal, o makipagtawanan sa kung sino mang mga lalaki yan. Lalo na kapag ka sinabi ng lalaki na, oh babe, layuan mo yung lalaki na yun, hindi ako komportable dyan. Layuan mo. Kapag sinabi ng lalaking layuan mo, layuan mo. Kasi kapag ang isang lalaking sobrang nagmamahal ay hindi kinaya yung mga nakikita, ay talagang magsiselos yan. Talagang magiging overprotective yan. Baka mamaya, okay, magsuntukan pa yung mga yan. Baka mamaya, okay, alam mo na. Basta, kung ako sa iyo, layuan mo na kung ano man yung sinasabi ng isang lalaki, makinig ka sa kanya kasi lalaki rin siya eh. Alam niya ang technique, alam niya ang galawan ng ibang lalaki kapag ka merong hindi magandang motibo. Kaya please, makikita mo na lang si isang lalaki, pakinggan mo sila na nagsiselos, na naging overprotective sila, kung masasabihin mo sa kanya na, please, magkaibigan lang naman kami, baby. Babe, huwag ka namang magalit, huwag ka namang ganyan. Magkaibigan kami matagal na. Yun nga eh. Gusto mo ba na nagkakagalit kayo ng asawa mo tapos kayo nung kaibigan mo nagiging okay? Tapos ang masama nito, okay lang sa'yo na magkagalit kayo ng asawa mo tapos todo ang paliwanag mo dun sa kaibigan mo na, uy, huwag mo na pansinin yung asawa ko, ganun lang talaga yun. Hayaan mo na lang, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Pwede ba yun? Mga girls naman, kung may asawa na kayo, asawa nyo ang kakampi nyo, hindi yung ibang tao. Kasi minsan, nangyayari talaga yun eh. Okay? Sa halip na kampihan mo ang asawa mo, ang kinakampihan mo, yung ibang tao. Okay? Sa halip na magsabi ka ng problema sa asawa mo, ang nagiging sabihan mo ng problema, yung kaibigan mo, ano ba naman yan? Ang masama dito, lalaki pa. Kaya please, mapapansin nyo sa mga lalaki, sa inyong mga partner, okay, kahinaan po nila ang pagsiselos. Kasi kapag ka talagang mahal ka nila, nagsiselos talaga sila kapag meron silang nakitang hindi maganda o may na-feel o may na-sense pagdating sa ibang lalaki. Kaya please, hanggat maaari, mahal ka lang ng lalaki, kaya sila nagsiselos. Hanggat maaari, lumayo ka na kung may sinasabi siya na hindi niya gusto yung lalaki na yon para sa'yo. Okay? So next, lahat ginagawa nila para sa'yo kapag natagpuan sa'yo ang totoong pagmamahal. Yes, mga kamamay, kahit ano gagawin ng mga yan, kahit ano ibibigay ng mga yan sa iyo, pag tagpuan nila yung pagmamahal nila sa iyo. Halimbawa, na-inlove talaga yung isang lalaki. Tingnan mo yung ibang mga lalaki kapag ka nanliligaw. Kapag sila in-love sa iyo, kahit anong sabihin mo gusto ko ng mangga. Kahit hindi tagmangga, maghahanap yan ng mangga. Okay? Parang gusto ko ng pinya. Kahit hindi tagpinya, magtatanim yan o maghahanap yan. Ganyan kakalakas pagdating sa kanya. Kaya kung mapapansin mo, lahat kaya niyang gawin, kaya niyang ialay, kaya niyang ibigay. Okay, walang imposible sa isang lalaki, mapapansin mo yan talaga. Kahinaan niya ng mga lalaki kapag sila ay na-in love, nagkagusto sa inyo. Yan yung isang bagay talaga na mapapansin mo sa kanila na halos lahat ng bagay walang imposible at kaya nilang ialay pagdating sa inyo. Mga girls, ganyan kayo kalakas. Pero minsan, sa una lang yan. Pero minsan, sa simula lang yan ng isang relasyon. Kaya inyong samantalahin na. Okay? And last, totoo at sobra silang magmahal kapag ka talagang minahal ka niya. Yes, mga kamamay, maniwala man kayo o sa hindi, talagang kahit paulit-ulit nyo yung saktan, paulit-ulit yung babalik. Kahit paulit-ulit nyo yung lokohin, paulit-ulit yung babalik. Paulit-ulit yung magpapatawad, paulit-ulit yung tatanggapin ka. Pero mga kamamay, paalala lang. Pag ang isang totoong lalaking nagmamahal sa inyo ng wagas is napagod, huwag nyo nang asahan na babalik pa yan sa inyo. Medyo matagal bago sila mapagod. Medyo matagal bago sila malobat. Okay? Kahit saktan nyo yan, kahit lokohin nyo yan, patatawarin ka yan. Pero kapag kasinagad nyo yan, kapag paulit-ulit na lang na mahabang panahon, hindi mo siya minahal, hindi mo siya pinakitaan ng pagpapahalaga, napapagod din po sila. Nauumay din po sila. At pag nangyari yon, mga kamamay, yung dating totoong nagmamahal sa'yo na walang kapaguran, hindi ka na niyan lilingunin.
Okay, kaya please mga kamamay, kapag na-feel po ninyo, na-sense po ninyo na talagang minahal kayo ng isang lalaki, kung mahal nyo din naman sila, ipakita nyo. Suklian po ninyo. Hindi yung lulubusin nyo, hindi yung sasamantalahin nyo, then tapos iiwanan po ninyo. Kaya please, hanggat maaari, isa yung kahinaan ng mga lalaki na kapag nagmahal sila, sobrang bait ng mga yan, sobra kayong minamahal ng mga yan, kaya please, huwag niyong abusuhin. Okay? So, ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong mga buhay pag-ibig. So, for more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. See you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.